Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Jake. 62 taong gulang na ako ngayon, senior na, at dati po akong seaman. Kung tutuusin, sanay na akong mapalayo sa pamilya. Pero kahit ganoon, iba pa rin talaga ang pakiramdam nang makauwi ka at makasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang istoryang ibabahagi ko po ay isang karanasan na dati ay naririnig-rinig ko lang sa mga kwento ng matatanda. Nung una nga hindi ko masyadong pinaniniwalaan hanggang sa ako mismo ang makaranas. Nangyari ito noong pinagbubuntis pa ng asawa kong si Leia ang anak namin. Taong 1997. Kakauwi ko lang sa Pinas noon, doon sa amin sa Laguna. Pagkatapos ng 7 buwan kong kontrata sa barko. Naalala ko pa doon sa airport. Sinundo ako ng pamilya ko kasama si Leia. 8 buwan na ang tiyan niya noon at malapit na ang kabuhanan. At halos hindi ko nga napigilan ng sarili kong umiyak nang makita ko siya. Nakatira kami noon sa Los Baños, sa bahay ng mga magulang ko. Si Leia naman ay taga Bicol. Pero simula nang nagbuntis siya, doon muna siya tumuloy sa amin para makasama ng magulang ko habang wala ako. Ayos naman ang pagtira niya doon. Maganda ang turingan nila ng nanay ko. Lumipas ang 1 linggong bakasyon ko, binanggit ni Leia na kung pwede daw bang bumisita kami sa Sorsogon, dun sa kanila bago siya manganak. Pumayag naman ako agad. Bakit naman hindi? Kaya nga bakasyon Isa pa, gusto ko ring bumisita ulit sa mga biyanan ko. Mababait din kasi ang pamilya ng asawa ko. Ilang araw mula noon, bumiyahe kami papuntang Bicol. Mahaba ang biyahe, pero kampante naman ako. May sasakyan naman din kasi yung kapatid ko. Ang plano ihahatid niya kami at mag-i-stay kami doon ng 2 linggo. Pagkatapos ay susunduin din kami. Pagdating namin sa kanila, sinalubong kami ni Nanay Ella at Tatay Rolly, ang mga magulang ni Leia. Kasama nila sa bahay ang 2 kapatid niya na mababait din naman. Iba talaga ang pakiramdam sa probinsya, napakaaliwalas. May pagkakubo ang bahay nila Leia doon, kombinasyon ng kahoy at semento. At ang gustong gusto ko doon may silong. May malaking puno ng mangga sa tabi, sa likod ay palayan at sagingan. Sa unang 3 araw naging ayos naman ang lahat. Masarap ang pagkain at presko ang hangin. Doon kami natutulog sa dating kwarto ni Leia. Maaliwalas doon at presko sa pakiramdam. Yung unang 3 gabi namin wala akong reklamo. Pero sa ika-4 na gabi, doon ko na napansin ang mga medyo kakaibang pangyayari. Bandang 2:00 ng madaling araw noon, nagising ako dahil sa mahinang kaluskos sa bubong. Bumangon ako, pero hindi ko ginising si Leia. Para bang naalimpungatan ako noon. Ako pa naman pag nagising hirap na bumawi ng tulog. Kaya ang ginawa ko, nagpatugtog na lang muna ako ng mahina doon sa radyo sa loob ng kwarto. Maya-maya ay narinig ko ulit yung mahinang kaluskos sa kisame. Mahina lang naman, kaya hindi ko masyado pinansin. Baka kako pusa lang. Kasi marami ding galang pusa sa kanila Maya-maya ay tinamaan na rin ako ng antok. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Tatay Rolly doon sa may terrace, napatingin siya sa may bubong. Hindi siya nagsasalita, tumitig lang siya. Kaya nga napatingin din ako. Tapos tinanong ko siya kung ano yung tinitignan niya doon. Doon sa sagot niya, ako unang kinabahan. Hindi raw siya sigurado, pero mas mabuting bantayan ko daw ng maigi si Leia, lalo na sa gabi. Buntis daw kasi siya, at sa ganoong lugar, kapag may mainit, laging may umaaligid.
Siyempre, ako na laking syudad, ay parang hindi naman naniwala agad. Pero hindi ko rin siya binaliwala. Biyenan ko si Tatay Rolly at isa pa, taga roon siya. Mas alam niya ang lugar na yun. Kinagabihan, mas naging mapagmasid ako. Hindi ako agad natulog. Naghihintay lang ako at nagbabantay. Pero wala namang nangyayari. Kaya nakaidlip din ako mga bandang 11:00. Pero ilang saglit lang, nagising ulit ako. Binuksan ko lang ng mahina ulit yung radyo. Mga bandang 2:00 ng madaling araw yun. Sa pagkakataon na yun, iba ang pakiramdam ko. Parang may gumagalaw sa labas. Tumayo ako noon, tapos lumapit sa may bintana. Sa madilim na gilid sa labas, dun sa may bakod, ay may nakita akong itim na aso. Tahimik lang siya na naroon, hindi tumatahol. Nakaupo lang at nakatitig sa may bintana namin. Pero ilang saglit pa, sumilip ulit ako sa labas. Wala na yung aso. Hindi ko naman na masyado pinansin yun, kahit medyo nagtataka ako. Ang sa isip-isip ko, asong pagala-gala lang yun doon sa lugar. Kinabukasan, hindi ko na yun binanggit kay Leia. Pero habang nasa palengke kami ng biyenan kong lalaki, namimili ng ulam, may napansin akong kakaiba. May matandang babae sa kabilang bahagi ng isdaan. Nakaputing duster, mahaba ang buhok niya na mabagal lang ang paglalakad. Napansin ko siya kasi kahit saan kami pumunta, parang palagi ko siyang nakikita. Para bang sinusundan niya kami. Hindi ko naman na yun sinabi kay Tatay Rolly. Baka kako nagkataon lang. Makalipas ang isang gabi, doon ko narinig ulit ang tunog sa bubong. Sa pagkakataon na yun ay mas maingay na. Mas mabigat na ang tunog. Para bang may gumagapang na sa itaas. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ang ganun ang galaw. Basta parang hindi naman pusa. Kasi mabibigat at mababagal ang hakbang. Hindi na ako bumangon. Nakiramdam lang ako. Maya-maya pa, may napansin ako sa may bintana. Parang may aninong dumaan. Doon na ako unang kinabahan. Kinabukasan, tinanong ko si Tatay Rolly kung may hayop ba sa bubong kagabi. Sabi niya, wala naman daw silang pusa. At bihira lang din silang makarinig ng ingay sa bubong. Tumahimik siya pagkatapos noon. Inilapag ang tasa ng kape at tumingin sa palayan. Alam kong may iniisip siya, pero hindi pa niya sinasabi. Baka hindi pa rin siya sigurado. Pero ang hindi ko alam, ang pinakamalakas at ang pinaka hindi ko makakalimutang tunog sa bubong ay maririnig ko palang pala kinabukasan. Simula nung gabi na yun, hindi ko na agad sinasara ang ilaw sa kwarto. At sinabi ko na rin kay Leia na mas mabuting bukas ang ilaw sa gabi. Kinabukasan, maaga akong nagkape sa terrace. Tahimik ang paligid gaya ng dati. Pero paglingon ko sa may gilid ng kalsada, naroon na naman yung itim na aso. Nakaupo lang siya roon sa ilalim ng mangga. Nakatitig sa direksyon namin, hindi gumagalaw. Sa sumunod na araw naman, nakita ko ulit yung matandang babae. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gilid ng palayan. Wala siyang bitbit, parang paikot-ikot lang siya sa lugar. Hindi siya umiimik, pero minsan, parang nararamdaman mong hindi lang siya basta tumitingin. Parang nagmamasid. Sa bawat kilos, may pakiramdam kang sinusuri niya ang paligid. At dahil sa kaba, binanggit ko na yon kay Tatay Rolly. Hindi daw niya kilala ang matanda na yon. Pero ang nakakatakot lalo ay parang hindi siya nagulat. Tahimik lang siya sandali,
bago nagsabi na baka nga raw may umaaligid. Hindi raw niya sinasabi agad kasi baka hindi pa siya sigurado. Pero ngayong may nakikita at naririnig na daw ako, dapat daw naingatan na namin si Leia. Doon na niya sinabi na baka hindi lang daw hayop ang gumagala sa gabi. Malamang daw ay isang aswang. Buntis daw kasi si Leia at sa mga ganong lugar daw kung saan malapit ang mga bahay sa kakahuyan, doon mainit ang mga mata nila. Sa kabila ng pagdududa ko nung una, hindi ko pinagsawalang bahala ang sinabi ni Tatay Rolly. Nang gabing yun, hindi ako natulog. Pagkahiga ni Leia, sinigurado kong nakasara ang mga bintana, nakalakang pintuan, at inilapit ko sa akin ang flashlight. Tumabi ako kay Leia pero hindi ako pumikit. Nagmamasid-masid lang ako sa labas at sa kisame. Dumaan ang 12:00 tapos 1:00, walang nangyari. Pero bandang 2:30 ay nandun na naman ang tunog. Hindi kasing lakas nung una pero mas malapit na ngayon. Parang paunti-unting gumagapang. Mula sa kaliwang bahagi ng bubong, papunta sa mismong itaas ng kwarto namin. Mas mabigat, parang may nakadapang tao na gumagapang gamit ang siko at tuhod. Hindi mabigat na gaya ng tao, pero hindi rin magaan na parang pusa. Takot na takot ako noon. Parang bawat kalos ko sa bubong ay nanunuot sa ilalim ng balat ko. Hindi ko alam kung anong gagawin, pero tumayo ako at dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Pero wala akong nakita. Tumingala ako sa bubong, tapos doon ako sumigaw. Tinanong ko kung sino yan. Sa puntong yun, mas lumakas ang kalabog sa bubong. Tapos may narinig akong huni na parang ungol ng baboy. Malakas. Kasabay nun ay tunog ng kuko na kumikiskis sa yero. Nakakairitang tunog. Sa puntong yun, nagising na si Leia. Agad ko siyang pinuntahan at niyakap. Sabi ko, may kung ano sa bubungan. Nagising na din sila Tatay Rolly at hingal na tumakbo papunta sa amin. Kinuha niya ang karet pati yung flashlight para lumabas ng bahay. Pero bago pa man siya makalabas, tumigil na yung tunog. Tapos nagtunugan ang mga dahon sa labas na parang may tumakbo ng napakabilis papalayo. Iba na ang pakiramdam sa bahay sa puntong yun. Simula noon ay magdamag kaming gising ni Tatay para bantayan si Leia. At doon nga ay nagpasya na si Tatay na bukas ay gagawa na siya ng pangontra. Ako naman, ang nasa isip ko ay umuwi na kinabukasan. Sinabi ko na yun kay Tatay at pumayag naman siya. Pagsapit ng liwanag, tinawagan ko ang kapatid ko para sunduin kami. Kaso ang sabi niya, hindi pa daw sa araw na yun. Masusundo niya raw kami sa araw ng Sabado dahil nasa trabaho pa siya. Kaya wala kaming nagawa kundi maghintay ng 2 araw. Ayoko namang pagkummutin si Leia sa ganung lagay ng tiyan niya. Kaya nung araw na din na yun, nagplano si Tatay Rolly at gumawa kami ng pangontra sa aswang. Maitawid lamang ang 2 araw. Naglagay kami ng bawang at asin sa mga bintana. Sa paligid ng bahay ay naglagay sila ng abo at tuyong dahon, pangmarka kung sakaling may tumapak. Tapos si Tatay Rolly ay kumuha ng 4 na piraso ng parang kawayan na kung tawagin ay balakayo. Pinadalas niya ang dulo ng mga yon, tapos naglagay siya ng baon ng nyog na may abo sa loob sa itaas. Sa totoo lang, hindi ko alam yung mga ginagawa nila. Pero ang sabi ay bitag daw yun para sa aswang o tiktik. Dumating ang gabi ng Biyernes.
Simula pa lang ng hapon, mabigat na ang pakiramdam ko. Para ba akong nilalagnat? Habang naghahanda ng hapunan, sinabi ng biyenan kong babae na mas tahimik ang paligid kaysa sa dati. Wala raw gaanong ingay ang mga hayop, ang mga manok hindi rin nag-iingay. Ang mga aso tahimik lang din. Hindi daw normal yung ganoon. Pagkatapos ng hapunan, maagang natulog si Leia. Ako naman, nagbantay ulit. Hindi ako umalis ng kwarto. Umupo lang ako sa gilid ng kama. Paulit-ulit sa isip ko na bukas ay uuwi na rin kami habang hawak ko ang flashlight. Sa puntong yon, pakiramdam ko, anumang oras, may bubulusok mula sa itaas. Hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw, doon napawi ang antok ko. Nang biglang may malakas na kumalabog sa bubungan. Isang bagsak lang, parang may tumalon mula sa mataas na bahagi. Sumunod doon ang tunog ng gasgas ng yero. Tapos yung tunog na parang bagay na hinihila. Sunod-sunod yun. Para bang may nahulog. Gumapang ito mula sa gitna ng bubong, papunta sa likod ng bahay. Rinig na rinig ko yun. At sa sobrang lakas, ay nagising pati ang biyanan ko. Pumalakpak ang pintuan sa kusina. Nag-ingay yung mga manok. Tapos yung mga aso ay nagtatahulan at umaalulong sa labas. Dahil sa bilis ng pangyayari, natulala na lang ako sa gulat. Hawak ko yung flashlight pero hindi ko nagawang lumabas. Tumigil ang tunog pagkatapos ng ilang minuto. Bumalik ang katahimikan ng paligid. Pero ito yung tipong katahimikan na nakakakilabot. Naroon lang kami sa loob ng kwarto ni Tatay Rolly, nakikiramdam sa labas habang hawak niya yung karit niya. Sabi ni Tatay Rolly, wag na daw kami lumabas. Mukhang tumalab daw ang ginawa naming bitag. Hintayin na lang daw naming magliwanag. Kinabukasan, pagputok ng araw, bumaba kami ng bahay. Nagtawag si tatay ng mga kasama para mag-inspeksyon sa nangyaring ingay kagabi. Doon sa likod ng bahay, kung saan naroon ang sagingan, nakita naming nagkalat ang mga dahon. May ilang puno ng saging ang nabali. Sa gitna ay may mga patak ng dugo. Hindi marami pero sapat na para mapansin mo na may nangyari. Parang may kung anong bumagsak mula sa bubong at dumiretso sa likuran. Nang silipin ko ang bubong mula sa labas, ay may sira yung mga yero. Yupi din ang malaking bahagi. Parang markang naiwan ng matulis na kuko o paa. At sa puntong yun, alam na ng mga taga roon, miski ako, na nabitag namin ng aswang. Kaso nga lang ay nakatakas ito. Matapos yun, hindi na kami nagpalipas pa ng isang gabi. Kinahapunan, dumating na ang kapatid ko galing Laguna. Handa na rin ang gamit namin. Gusto pa man namin magtagal kay Tatay, mas maiging umuwi na kami sa Laguna. At nangako naman ako na bibisita ulit kami sa kanila. Naunawaan naman ito nila Tatay. Pero sa puntong yun, may pabaong payo sa akin si Tatay na nag-iwan sa akin ng malaking kaba. Sabi niya, ingatan ko pa rin daw si Leia. Dahil kahit saang lugar daw, ay hindi kami nakakasiguradong walang aswang doon. Lagi ko daw bantayan at tandaan ko daw kung paano namin ginawa ang bitag gamit ang balakayo. Bago din kami umalis, ay nilagyan niya ng mga bawang ang bag ni Leia para daw mas sigurado. Pagbalik namin sa Laguna, ay naging maayos ang lahat. Normal ang pregnancy check-up ni Leia at ligtas ang baby. Wala na rin kakaibang ingay sa bubong. Tahimik na ang bawat gabi.
Pero yun nga lang, hindi na ganun kadaling matulog para sa akin. Minsan sa madaling araw, lumilipat ako sa sala. At kapag may biglang humangin o masyadong tahimik ang paligid, hindi ko maiwasang mapatingin sa kisame. Lumipas ang maraming dekada at malaki na ngayon ang anak naming si Lester. Naikwento ko na rin sa kanya ang karanasan namin na yun ng nanay niya. Pero sa lahat ng pangyayari na yun, ay isa lang ang malinaw sa isip ko. Na totoo na may mga kakaibang nilalang dito sa mundo. Tawagin man nating aswang ito o tiktik. At hindi tayo nakakasigurado kung meron ba o wala ang lugar na tinitirahan natin. Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Leo, 48 years old. Simple lang ang buhay ko. May negosyo ako ngayon kasama ang anak ko. Isang maliit na printing shop dito sa Maynila. Mahilig po talaga akong makinig ng mga kwentong kababalaghan. Kaya naisipan ko na ring magpadala ng isang istoryang hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Taong 1991 po nang nangyari ito sa akin. Buwan ng Abril noon, bakasyon sa college. At katulad ng nakagawian, tuwing may bakasyon sa school, umuwi po ako ng probinsya. Doon ako nagbabakasyon sa bahay ng tiyuhin ko noon, sa San Felipe, Laguna. Isang maliit na baryo yun malapit sa ilog. Tahimik doon. Presko sa gabi at maingay sa umaga dahil sa mga manok at mga batang naglalaro sa kalsada. At doon din nakatira ang pinsan ko sa side ng tatay ko, si Dennis. Si Dennis ay halos kasing edad ko lang. Bata pa lang ay close na kami. Pag nandun ako sa kanila, sinasama niya ako lagi sa pag-akit ng puno, sa paliligo sa ilog, at sa paggala sa mga pulo at ilat. Kaya tuwing bakasyon, siya lagi ang pinupuntahan ko. Pero nung mga panahon na yun, pag uwi ko sa San Felipe, may kakaibang pakiramdam na agad akong naramdaman. Pagkababa ko pa lang ng jeep, dumiretso na agad ako sa bahay nila. Tumambad sa akin ang kalsada ng probinsya. Yung paliko-liko tapos maputik kapag umuulan. Pagdating ko dun sa bahay, ay may kung anong tumusok sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag. Alam mo yung pakiramdam na parang may hindi tama, pero hindi mo masabi kung ano? Bago ko pa man buksan ng pinto, nakita ko agad si Dennis sa may gilid ng bahay. Nakaupo siya sa mahabang kahoy na upuan sa ilalim ng puno. Payat siya noon. Medyo tumatama na ang balat sa buto. Maputla tapos nakayuko siya. Ibang-iba na si Dennis nung panahon na yun. Dati pag nakita niya akong dumarating, sumisigaw na agad yun. Tatakbo papunta sa akin. Pero ngayon, parang wala siyang gana. Bago ako pumasok sa bahay, ay pumunta ako sa pwesto ni Dennis. Nagkwentuhan kami at nagkamustahan. At doon ko nga napansin na tahimik na si Dennis. Hindi na siya katulad ng dati. Maya-maya lang ay pumasok na kami sa bahay. Nagkamustahan kami nila tiyo at tiya. At nagsabi ako na bala ko ulit magbakasyon sa kanila sa loob ng 2 o 3 linggo. Sa mga sumunod na araw, mas napansin ko ang pagbabago ni Dennis. Madalas siyang tulala, minsan nakaupo lang, nakatitig sa isang sulok ng bahay. Hindi ko alam kung may iniisip siya o may tinitignan lang na hindi ko nakikita. Nabanggit ng nanay niya na 2 buwan pa lang ang nakakalipas simula nang namayapa ang lola ni Dennis.
at doon nga raw sa bahay nila mismo binurol. Matanda na raw pero sakit sa puso ang dahilan ng pagkawala. Simula raw nung araw ng burol ay nag-iba na daw ang kilos ni Dennis. Nung una ay hinahayaan lang daw nila dahil nga nagluluksa. Pero nung napansin nila na medyo tumatagal na, doon na sila nagsimulang mag-alala. Minsan daw, biglang napapatingin sa isang sulok si Dennis. Minsan naman, bigla na lang daw tumitigil sa ginagawa. Para bang may hinihintay siya. May isang kwarto sa bahay nila na dating ginagamit ng lola niya bago mamayapa. Ayon kay tita, ay naroon pa rin daw ang ilang mga gamit ng matanda sa mga panahon na yun. Hindi muna daw nila ginagamit ang silid at minsan lang daw nila binubuksan kapag lilinisin. Pero ako, ilang beses ko na rin napansin si Dennis na tumatayo sa tapat ng pintuan na yon. Hindi siya pumapasok, nakatayo lang, nakatitig. Minsan ilang minuto, hindi siya kumikilos, hindi rin nagsasalita. Sa isip-isip ko noon nagluluksa lang ang pinsan ko. Baka talagang naging close sila ng lola niya. Isang gabi, habang nasa tapat kami ng bahay at nakaupo, tahimik lang niyang tinitignan yung bahay. Tapos, bigla siyang napatingin sa bintana ng kwarto ng lola niya. Akala ko nga may nakita siyang kung ano doon. Pero nung tumingin ako, wala naman. Walang gumagalaw at tahimik lang ang buong paligid. Kinabukasan, nagising ako ng alas 5 ng umaga. Pagtingin ko sa gilid ng kwarto, wala si Dennis. Ilang saglit lang, bumaba ako ng bahay. Nakita ko siya sa sala. Nakatayo. Nakatitig lang siya sa parang altar nila. Nakabukas ang mga kamay niya na para bang may hinahawakan. Tahimik lang siyang naroon, kaya pinagsawalang bahala ko na lang. Pero simula noon ay hindi na ako mapalagay. Habang tumatagal ako sa bahay nila, pakiramdam ko parang ako lang ang naiiba. Para bang ako lang ang nakakaramdam na may mali. Hindi ko alam kung pinipili lang bang huwag pansinin nila tita o baka ako lang talaga ang nakakakita. May isa pang gabi, mahimbing na natutulog ang lahat. Mga bandang alas 12 siguro. Nagising ako sa mahinang kaluskos. Para bang tunog ng yabag sa kahoy na sahig. Pagmulat ko, may nakita akong anino sa gilid ng pintuan na nakabukas ng bahagya. Pero hindi gumagalaw yung anino doon. Akala ko nga nung una ay si Dennis. Pero pagtingin ko sa gilid, itilog si Dennis sa tabi ko. Sa takot ko, piningkit ko na lang yung mga mata ko ulit. Binaliwala ko na lang at bumalik ako sa pagtulog. Kinabukasan, hindi ko alam kung panaginip ba yun o katotohanan. Pero pagtingin ko sa pintuan ng kwarto namin, bahagya nga itong nakaawang. At doon na ako unang kinabahan. Hanggang sa isang gabi, habang nagkakape si Tiyo sa sala at si Tita naman ay naghuhugas ng pinggan, nakaupo kami ni Dennis sa labas, doon sa bangko sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lang siya, hindi umiimik. Hanggang sa maramdaman kong napalingon ulit siya sa bintana ng lumang kwarto. At doon sa may kurtina, sa bandang gitna ng kwarto, parang may aninong sumilip. Sandali lang yun, isang kisap mata lang. Pero sapat na yun para balutin ako ng kaba sa kinauupuan ko. Hindi na ako umimik. Si Dennis naman ay ibinilik ang tingin sa lupa. Habang ako, pilit kong nilalabanan yung kaba
Pilit kong iniisip na guni-guni ko lang yun. Pero sa loob-loob ko, alam ko na may mali na. Para bang may iba ding nakatingin mula sa loob ng bahay. At doon ko napagtanto, hindi lang pala si Dennis ang nagbago. May kakaiba na sa loob ng bahay na yun. Lumipas pa ang mga araw, para bang lalong lumalala ang kalagayan ni Dennis. Madalas ko siyang makita sa sala, nakaupo sa luma nilang sofa at nakatitig lang sa sahig. Hindi umiimik, hindi rin tumutugon kahit tawagin ko. Minsan habang kumakain kami, mapapansin mong hindi siya sumusubo agad. Hawak lang niya ang kutsara, tulala, parang malayo ang iniisip. Si Tiyo at si Tita naman napapansin kong nag-aastang normal lang. Pero kita ko sa mga mata nila ang pag-aalala. Sinasabi pa nila na baka daw nagluluksalan talaga si Dennis sa pagkawala ng lola niya. Sa puntong yun ayoko namang makialam kila Tito dahil anak nila si Dennis. Pero minsan, sa mga simpleng tinginan nila sa isa't isa, alam mong may dinadala na sila na hindi lang nila maamin ng harapan. Hanggang dumating ang gabi na yun. Ang gabing hindi namin makakalimutan habang buhay. Nanonood kami ng balita noon sa maliit nilang TV sa sala. Nang naramdaman kong hindi mapakali si Dennis. Nasa tabi siya ni Tiyo, nakaupo at nakayuko lang. Maya-maya ay nagsimula siyang mag-iba ng kilos. Nagsimula sa pag-ungol niya ng mahina. Akala ko nga noong una baka may sumasakit lang sa kanya. Pero habang tumatagal, lumalalim pa ang ungol. Para bang galing sa ilalim ng lalamunan. Mabigat at matigas ang tunog. Napatingin si Tia sa kanya. Si Tiyo naman binaba ang hawak niyang tasa ng kape. At pagkatapos, bigla na lang bumagsak sa sahig si Dennis. Nagpanik na si Tia sa puntong yun. Tumakbo siya papunta kay Dennis. Pero nang hawakan niya ang mga braso nito, napaatras siya bigla. Napakainit daw ng balat ni Dennis. Hindi normal ang init. Higit pa sa lagnat. Parang naglalagablab na init na hindi mo maintindihan. At doon ko nakita ang mga mata ni Dennis sa puntong yun. Parang hindi na siya. Hindi na siya yung pinsan kong nakilala ko. Nanlilisik ang mga mata niya. Maputi ang paligid at yung itim ay halos parang butas na lang. Sumisigaw siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Malalim, magaspang, at parang hindi galing sa tao ang boses. Ang dating maamo niyang muka, ngayon ay naninigas. Para bang pinipilipit ng hindi nakikitang kamay. Si Tiyo, sinubukan niyang buhatin si Dennis. Pero para siyang tinulak ng kung anong puwersa at napaupo siya sa sahig. Habang si Tita naman umiiyak na, hindi alam ang gagawin. Ako naman, nang lalamig na ang mga kamay ko, hindi ko alam kung lalapit ako o tatakbo palabas. Pero isang bagay ang pumasok sa isip ko. Hindi na namin dapat patagalin ng ganito. Tumakbo ako palabas ng bahay. Kahit madilim na, kahit putik ang kalsada, diretso akong kumaripas papunta sa bahay ni Aling Rosa. Isang matandang manghihilot malapit sa amin. Pagdating ko ay halos hindi ako makahinga sa hingal. Hindi na ako nagsalita ng mahaba. Tinuro ko lang ang bahay nila Dennis at nagpaliwanag ng kaunti. Tahimik lang si Aling Rosa.
Kumuha lang siya ng isang bote ng langis at isang kandila. Hindi na siya nagtanong. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at magkasunod kaming umuwi. Pagbalik namin, nandoon pa rin si Dennis sa sala. Parang gumagapang sa sahig, nagsusumigaw. Si Tiyo naman ay yakap-yakap si Dennis, habang si Tia ay nanginginig sa takot, hindi alam ang gagawin. Lumapit si Aling Rosa na parang hindi siya natatakot. Dahan-dahan niyang pinahiran ng langis ang noo ni Dennis, habang nakapikit at mahinang bumubulong ng panalangin. Habang ginagawa niya yun, ay lalong lumakas ang pagwawala ni Dennis. Pumapalag siya at nagsisisipa. Parang may nilalabanan siyang hindi namin nakikita. Pero hindi natinag si Aling Rosa. Tuloy lang siya sa pagbulong habang pinapahid ang langis sa noo, sa dibdib at sa kamay. Maya-maya, biglang tumigil si Dennis. Napahandusay siya sa sahig, hingal na hingal. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan niya. Tumahimik ang buong paligid. Nakita ko ang mukha ni Dennis, maputla pa rin, pero may bakas na ng kapayapaan. Hindi na siya nanlilisik, hindi na rin siya nagsasalita ng kung ano-anong wika. Nakapikit lang siya at humihinga ng malalim. Si Tia, napaluhod sa tabi niya, umiiyak ng tahimik. Si Tiyo naman ay nakaupo lang, hawak ang ulo niya. Para bang hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Sa puntong yun nanlalambot na ang tuhod ko sa pinaghalo-halong takot at pagod. Pero sa gitna ng lahat ng yun, alam kong may natapos na, may umalis na. Nagpasalamat kami kay Aling Rosa at hindi na rin siya nagtagal. Ayon sa kanya, nanghina daw ang lakas espiritual ni Dennis dahil sa kalungkutan, kaya may kung anong pumasok daw sa katawan nito. Iniwan niya lang ang bote ng langis at sinabing itabi daw ito sa ulo ni Dennis habang natutulog. At ipanalangin siya gabi-gabi. Habang pinagmamasdan ko si Dennis na natutulog sa sofa, bumalik ang alaala ko ng mga nakalipas na araw. Ang malamig na hangin, ang mga aninong dumaraan, at ang mga bulong niya sa dilim. Ngayon, kahit papano, nakahinga na ulit ako ng maluwag. Pero alam kong hindi ganoon kadali kalimutan ang nakita namin. At habang nakaupo ako sa sahig ng sala, pinagmamasdan si Dennis, dumaan sa isip ko ang isang tanong na hindi ko masagot. Kung gaano kadali tayong pasukan ng kung ano kapag tayo mismo ang mahina. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ko agad namalayan na nakatulog pala ako sa sala habang si Dennis ay nasa sofa. Tahimik ang buong bahay. Wala na rin yung mabigat na pakiramdam. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, normal na ang pakiramdam ko sa umaga na yun. Bumalik si Aling Rosa bago magtanghali. Tahimik siyang umupo sa upuan sa sala, habang si Dennis naman ay tulog pa rin. Ipiniliwanag sa amin ni Aling Rosa na hindi raw kaluluwa ng lola niya ang gumagambala kay Dennis. Hindi raw ito multo ng mahal sa buhay. Hindi rin daw ito basta ordinaryong ligaw na espiritu. Sabi ni Aling Rosa, minsan kapag may matinding pagdadalamhati, kapag nanghihina ang loob ng tao, nagkakaroon daw ng puwang ang masasamang espiritu para pumasok. Hindi raw kailangan ng matinding ritual para makapasok ito sa tao. Minsan, sapat na ang malalim na kalungkutan, ang labis na pagdadala ng sakit para humina ang depensa ng kaluluwa. At si Dennis, sa mga panahon na yun ay marupok.
Nanghina daw siya dahil sa pagkamatay ng lola niya. At dahil doon, naging madali para sa isang hindi kilalang espiritu na pasukin siya. Hindi na rin nagtagal si Aling Rosa. Nag-iwan ulit siya ng isa pang maliit na bote ng langis at pinaalalahanan ulit kami na manalangin araw-araw. Hindi na raw ito babalik basta't panatilihin namin ang lakas ng loob, ang tibay ng pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang dating lakas ni Dennis. Hindi agad-agad. May mga gabi pa rin na tahimik lang siya. Pero hindi na yung dating malamig at walang buhay na mga mata niya. Makalipas ang ilang linggo bago ako umuwi, ay nasilayan ko ulit ang sigla ng aking pinsan. Ngayon, dekada na ang lumipas mula noon. Si Dennis ay may sarili ng pamilya. Tahimik na din ang buhay niya sa probinsya. May maliit na siyang negosyo sa bayan nila. Nagtitindi ng gulay at prutas sa palengke. Paminsan-minsan ay nakikita pa rin kami pag nagkakaroon ng pagkakataon. Wala na sa kanya yung bigat sa mata. Wala na rin yung katahimikang puno ng lungkot. Pero kahit bumalik na sa normal ang lahat, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayari na yun. Dahil doon, natutunan kong hindi lang dapat ang katawan natin ang pinapalakas. Dapat ay pinapalakas din natin ang ating buhay espiritual. Kaya simula noon ay hindi ko na binabaliwala ang mga panalangin, sapagkat doon natin napapalakas ang ating buhay espiritual. Magandang araw po, Sir Von, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay hinding-hindi ko po malilimutan. Madalas ko po itong maalala, lalo na kapag nakakakita ko ng mga lumang litrato, yung mga dinedevelop mula sa photo album. Matinding takot po kasi ang iniwan nito, hindi lamang sa akin, maging sa pamilya ko. Tawagin niyo na lang po akong Randy. 50 years old ako ngayon at nakatira sa San Pablo, Laguna. Taong 1990 nang mangyari ito. 15 anyos lang ako noon. High school. Wala pa akong ibang inaalala kundi ang summer vacation at mga gala. Isang buwan bago magsimula ang pasukan, nagyaya ang pamilya namin na umuwi sa probinsya, sa Pangasinan. Doon kasi gaganapin ang 70th birthday ng lola namin, si Lola Felicia. Malaking handaan ang gagawin, reunion kumbaga. Maraming mga kamag-anakan namin na galing Maynila, Baguio at iba't ibang probinsya ang dumalo para sa selebrasyon. Doon kami tumuloy ng pamilya ko sa lumang bahay ni Lola. Yung iba naman nag-hotel. Malaki naman ang bahay ng lola ko doon. Gawa sa kahoy at bato. Mataas ang bubong. Malawak ang bakuran na may poso sa likuran. Sa harap ay may isang malaking puno ng mangga na sintaas na yata ng buong bahay. Dahil espesyal ang okasyon, nag-hire kami ng professional photographer. Yung may dalang sariling spotlight at camera. Noong araw ay napaka-espesyal na mga picture. Di gaya ngayon na kahit saan ay pwede kang kumuha gamit cellphone. Noon ang mga camera ay di-film. Lahat ng shots ay may bilang. Walang delete-delete noon. Kaya lahat ng mga kuha ay dapat sigurado ka kasi masasayang ang film. Bukod sa photographer na kinuha ng pamilya namin, may dala din kaming sariling camera. Canon ng brand noon sa pagkakatanda ko na may Kodak na film. At syempre, isa ako sa mga sabik na kumuha ng picture. Sa bakuran pa lang, makikita mo ng punong-puno ng magagandang memories ang lugar.
Kinunan ko yung mga pinsan ko na bihira ko lang makita at pati yung napakagandang lugar sa bahay ng lola ko sa Pangasinan. Nagsimula ang professional photoshoot pagkatapos ng tanghalian. Una ay family photo sa harap ng bahay. Pangalawa ay group photo naman ng mga apo. Tapos nagsuggest din yung photographer na doon naman daw sa ilalim ng puno. Maganda raw ang lighting. Nakarami kami ng kuha noon. Inubos nga namin yung film eh. Pero isa sa mga kuha noon ang hindi ko malilimutan. Isang beses noon, napansin ko yung photographer ay parang saglit na napatigil. Tumingin siya sa may bandang likod namin, pero sandali lang yun. Pagkatapos ay ngumiti ulit siya at nagpatuloy sa pagpicture. Hindi ko na gaanong pinansin kasi akala ko baka may nakita lang siyang hayop sa likuran namin o kung anuman. Ang hindi namin alam ay ang pagtigil niyang iyon ay senyalis pala ng mga kakaibang karanasan sa buhay namin. Kinagabihan, masayang-masaya ang buong pamilya. May nagkikwentuhan, kantahan at kainan. Pero habang tumatagal ang gabi, ay may isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Habang nakaupo ako sa sahig ng sala, ay nararamdaman ko na parang may nakatingin mula sa labas ng bintana. Paglingon ko, madilim naman. Pero parang ang bigat ng hangin sa mga sandali na yon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin noon o pati din yung iba. At dahil okasyon nga, ay pinagsawalang bahala ko na lang. Kinabukasan, nagsimula ng mag-uwian ang ibang mga kamag-anak. Kami rin ng pamilya ko. Matapos ang isa pang gabi, ay bumiyahe na kami pabalik ng Maynila. Bitbit namin ng ilang mga souvenir at syempre, ang mga film roll. Pagbalik namin sa lungsod, ilang araw ang makalipas ay dumiretso ang nanay ko sa isang photo studio sa Cubao. Doon pa raw siya magpapadevelop. Ang proseso ay simple lang. Ibibigay mo ang film, tapos ipaprocess nila sa darkroom ang pagde-develop. Tapos ilalagay nila sa isang envelope ang mga develop na litrato. Tapos, kukunin mo na lang yon makalipas ang ilang araw. Ako naman, excited na rin makita yung mga kuha. Lalo na yung sa mga view ng nature sa Pangasinan. Gusto ko rin kasi sanang ilagay sa photo album. Makalipas ang ilang araw, nakuha na ng nanay ko ang mga develop na litrato galing sa studio. Isa-isa namin tinignan sa mesa pagkatapos kumain. Sa una masaya pa kami. May mga litrato na may nakapikit, mga stolen shot, at yung iba ay kumakain pa nga ng barbecue habang kinukunan. Pero nang ilabas na yung photo sa ilalim ng puno ng mangga, tumigil kami lahat dahil sa isang di pangkaraniwang kuha. Sa isa sa mga litrato doon ay may nakita kaming isang babae sa likuran. Nakatayo, nakaputing bestida at mahaba ang buhok na lagpas sa balikat. Wala ni isang nakakakilala sa amin. Sa litrato kitang-kita ang mukha niya. Maputla, tapos nakapikit ang mata at mukhang seryoso. Ang sabi naman ng tatay ko baka daw reflection lang sa camera. Pero ang mas nakakakilabot pa dun yung posisyon niya sa litrato. Parang hindi siya nakunan sa mismong lugar. Para bang in-insert o inedit lang. Pero hindi pa uso ang Photoshop noon. Kinagabihan ay hindi kagad ako nakatulog. Habang nasa kama ko, nakatingin lang ako sa kisame. Paulit-ulit kong iniisip kung sino yung babae na yun. Bakit siya nandoon? At paano siya napasama sa kuha? At higit sa lahat, bakit parang siya pa mismo
ang may pinakamalinaw na muka sa buong grupo. Alas 2 ng madaling araw naalimpungatan ako. May tumunog sa labas ng kwarto ko, mabagal na yabag sa sahig. Tunog na parang walang tsinelas. Dahan-dahan akong sumilip sa may pintuan. Wala akong nakita, pero naririnig ko pa rin yung tunog ng naglalakad. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba ang buong bahay. Isang beses ang bunso kong kapatid ay umiyak na lang at sinasabi niyang may babae daw na nakaupo sa may sopa. Doon na rin unang kinabahan ang mga magulang ko. Isang gabi, habang nasa banyo ako at nakaharap sa salamin, ay may napansin ako sa gilid. Para bang may dumaan sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Paglabas ko ng banyo, ay dumiretso ako sa kwarto. Pero habang nagsasara ako ng pinto, narinig kong parang may humawak ng doorknob mula sa labas. Muli, ay hindi ako agad nakatulog nung gabi na yon. Sa sobrang takot, kinuha ko ulit yung envelope ng mga litrato mula sa tokador ng nanay ko. Inisa-isa ko ulit ang mga picture. Hinanap ko yung kuha sa ilalim ng puno at tinignan ko yung babae. Pinagmasdan ko maigi ang bawat detalye. Yung damit niya parang manipis na kulay puti. Pagkatapos nun bumalik na ako sa kama. Pinikit ko ang mga mata ko. Tapos napaisip ako, paano kung hindi siya aksidenteng nakuha sa frame? Paano kung sinadya niyang sumama? Simula nang makita namin ang babae na nasa litrato, parang hindi na ulit naging normal ang takbo ng buhay araw-araw. Hindi man namin madalas pag-usapan, pero bawat isa sa amin ay unti-unting naging tahimik. Parang pinipilit kalimutan ng nakita. Pero sa loob-loob, alam naming may kakaiba na at araw-araw, mas lalong nagiging malinaw yun. Isang beses noon, sinabi ng bunso kong kapatid na may nakita raw siyang babaeng nakatayo sa paanan ng kama niya. Hindi raw gumagalaw, nakapikit lang raw at nakaharap sa kanya. Tinanong ko kung pamilyar ba ang itsura. Tumango lang siya at sabi niya siya daw yung nasa picture. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil gusto kong tapusin na agad ang pagdududa ko, pero muli akong bumalik sa may envelope. Tinanggal ko ulit isa-isa ang mga litrato at doon sa ikatlong kuha sa ilalim ng puno nakita ko ulit siya. Pero sa kuhang yun napansin kong iba na ang posisyon ng ulo niya. Sa unang tingin parang nakapikit, pero habang tinititigan mo parang unti-unti mong makikita yung mga mata niya. Lumipas ang 3 araw, Biyernes ng gabi, ako lang ang naiwan sa bahay. Si nanay at tatay ay may pinuntahang burol. Ang kapatid ko naman ay nasa tita namin. Mga bandang alas 11 noon hindi pa rin ako makatulog, kaya nagdesisyon akong maligo. Mainit ang panahon noon at baka kako makatulong yon para antukin ako. Pumasok ako sa banyo. Hindi ko sinara ng buo ang pintuan dahil ako lang naman mag-isa. Habang nasa harap ako ng lababo, binuksan ko ang gripo at sinimulan kong magsipilyo. Rinig ko ang pag-agos ng tubig habang nakatungo ako at nagmumumog. Tahimik noon. Tanging tunog lang ng patak ng tubig ang maririnig mo. Pero habang nagmumumog na ako, ay may narinig akong yabag sa sahig. Isang yabag lang, tapos nawala na. Iniangat ko ang ulo ko at tumingin sa salamin. Wala akong nakita. Pero may kakaiba sa refleksyon. Sa likod ko, sa may bandang pintuan ng banyo,
ay may nakita akong parang puting tela. Para bang damit na mahaba, nakausli ng kaunti. Nanginig ang kamay ko noon, pero hindi ko pa rin tinanggal ang tingin ko sa salamin. Dahan-dahan akong huminga at dahan-dahang umatras. Sa bawat segundo, nararamdaman kong lumalamig ang likuran ko. At sa isang iglap, dumaan ang liwanag mula sa bintana ng banyo. Tumama sa salamin. At doon ko siya nakita ng buo. Nakatayo siya sa mismong likod ko, maputla at walang emosyon. Hindi gumagalaw ang katawan niya, pero ang buhok niya ay bahagyang gumagalaw. Para bang hinahawi ng hangin, pero wala naman. Tinitigan ko siya ng saglit. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nanatili sa ganoong posisyon. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako agad tumakbo. Para bang may kumapit sa katawan ko. Tapos sa isang iglap, biglang pumitik ang ilaw. Isang korap lang. At pagbalik ng ilaw, wala na siya sa refleksyon. Pero ang pintuan ng banyo, nakasara na. Sa puntong yun, tumakbo na ako palabas. Dire-diretso sa sala. Doon muna ako nanatili sa sala at hinintay ko ang mga magulang ko hanggang sa nakatulog na ako. Nang magising ako, ay kinabukasan na. Hindi ko na namalayan na nakauwi na pala sila at hindi na ako ginising. Nasa kusina na ang nanay ko nung umaga na yon. Nilapitan ko siya at doon ko siya tinanong, "Naalala niyo po ba yung babae sa litrato?" Oo daw. At doon ko sinabi na nakita ko siya noong nakarang gabi. Sabi ni nanay na siya man rin daw ay nakakaramdam ng kakaiba simula nung umuwi kami galing Pangasinan. At doon ko naisip, baka hindi lang siya basta nakunan. Baka kako sinama namin siya. At ngayon, hindi na siya basta nasa larawan lang. Nasa bahay na rin siya. Simula nang makita ko siya sa salamin, ay hindi na talaga ako mapakali. Kaya kinagabihan, pag uwi ni tatay galing trabaho, ay kinuwento ko na rin sa kanya kasama ang nanay ko. Ewan ko, pero sa aming apat, si tatay lang ata ang hindi nakakaramdam. Noong sinabi namin yun sa kanya, ay hindi naman niya pinagwalang bahala. Kinuha ni tatay ang envelope, nilabas niya isa-isa ang mga larawan, at hinanap namin yung mga litrato na naroon ng babae. Nagdesisyon si tatay na sunugin ang mga litrato na yun. Kinuha lang niya ang lighter sa bulsa at sinindihan namin yung mga litrato na yun sa likod ng bahay. Nang tuluyan ng maging abo ang larawan, ay nagkatinginan kaming tatlo. Pagkatapos nun, parang gumaan ang pakiramdam ko pagpasok ng bahay. Parang may kung anong bigat ang nawala sa loob ng bahay namin. At sa gabi na yun na rin, una akong nakatulog ng maayos. Walang ingay, walang yabag, tahimik lang ang buong gabi. Simula noon ay gumaan na ang bawat araw na lumipas. Hindi na ulit namin nakita ng kapatid ko yung babae at wala na rin kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. May punto pa nga na tinawagan namin ng ilan naming kamag-anak na may kopya din ng litrato. Tinanong namin kung may naramdaman o nakita ba silang kakaiba sa bahay nila. Pero ang sabi naman nila, wala daw. Doon ko naisip na baka may pinipili ang babaeng yun sa litrato na sasamahan. Hindi ako sigurado, pero yun ang kutob ko. Dahil parang kami lang ang nakaramdam. Hindi po talaga ako naniniwala sa multo. Iniisip ko na baka masamang espiritu lang yun na ginagambala ang kapayapaan namin. At iyon po ang istorya ko, isang karanasan ng kababalaghan na nangyari sa buhay namin.
Magandang araw po, Sir Von. Tawagin niyo na lang po akong Ernesto. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa Bulacan. Simple lang ang buhay ko. Retired government employee po ako na may 3 anak. Isa sa mga hilig ko ay ang pakikinig ng mga istorya sa YouTube, lalo na yung mga horror stories. At ngayon, magbabahagi po ako ng isang karanasan na nangyari sa aming mag-asawa noong 1995 na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari po ito noong ako'y nasa serbisyo pa. Panahon ng kalagitnaan ng Abril noong taon na yun, nang ma-assign po ako sa Las Piñas para sa isang regional office ng ahensya. Sa totoo lang, hindi ko po gusto lumipat-lipat ng lugar. Pero dahil kailangan sa trabaho, napilitan akong sumunod. At dahil malayo ang Bulacan sa Las Piñas, napagdesisyon na naming mag-asawa na maghanap na lang ng mauupahan malapit sa bagong opisina ko. Doon pumasok ang pinsan ko na si Eddie, na nakatira sa Pilar Village. Siya na rin ang tumulong sa paghahanap ng matitirahan namin. Sinabi niyang may kilala raw siyang nagpapaupa ng bahay sa Almansa. Bukod sa malapit sa trabaho, mura lang daw ang upa. Maliit lang ang bahay, may 2 kwarto at isang maliit na kusina. Malinis naman at maayos, medyo may kalumaan nga lang. Wala naman akong reklamo nang makita ko ang bahay. At sa panahon na yun, yun lang ang pinaka-praktikal na nahanap namin. Paglipat namin, ayos naman ang lahat. Tahimik ang barangay ng Almansa noong mga panahon na yun. Wala pang masyadong dumaraan na sasakyan. Mababait ang kapitbahay. Malapit lang din ang palengke at yung terminal ng jeep. Pero sa unang linggo pa lang ng paninirahan namin doon, ay may mga bagay agad kaming naranasan na hindi maipaliwanag. 2 ang silid ng bahay na yun. Yung isa ay ginawa naming kwartong mag-asawa at yung isa naman ay ginawa naming storage area. Doon namin inilalagay ang mga kahon ng dokumento, mga extra na gamit at iba pa. Madalas akong pumunta sa kwarto na yun dahil kapag may kailangang document sa opisina, doon ko itinatabi at kinukuha. Kaya nagulat ako ng isang gabi. Pumunta ako doon sa kwarto na yun. May kukunin sana akong papeles. Pero laking gulat ko nang nakalak yung pintuan. Hindi ko maalala kung kailan namin yun inilak. Pero ang mas nakakapagtaka nung tinanong ko ang asawa ko kung bakit niya nilak yung pinto, hindi daw niya yun ginagalaw. Dahil nga daw alam niyang madalas akong pumunta doon. Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Pareho kaming nagtaka. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, baka kako naila ko lang at hindi ko naalala. Lumipas ang ilang araw, nagsimula nang magkaroon ng kakaibang tunog sa loob ng bahay. Gabi-gabi tuwing hihiga na kami, may maririnig kaming parang umiiyak. Hindi naman ganun kalakas, kaya pinagsawalang bahala lang namin noong una. Baka kako may bata lang sa kapitbahay. Pero sa paglipas ng mga gabi, ay padalas na ng padalas ang iyak na yun. At ang mas nakakatakot pa, palakas din ng palakas yung iyak. Doon na ako unang nakaramdam ng kaba. Parang iba na to. Hindi lang tunog ang naging problema namin. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, nang bigla na lang may nabasag na plato sa kusina. Wala namang malakas na hangin. Yung plato nasa gilid lang ng lababo, pero bigla na lang nahulog. Muli ay hindi muna namin pinansin. Sabi ko baka hinangin nga lang. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Sa pagkakataong yun, baso naman. Doon din sa pwesto na yun. Napapansin ko rin na tuwing dadaan ako sa harap ng kwarto na yun,
parang may malamig na hangin na dumadaan sa bato ko. Yung tipong nakakakilabot. Sarado naman ang bintana doon dahil nga hindi naman namin yung tinutulugan. At simula noon, naging paulit-ulit na yung ganong karanasan, gabi-gabi. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, gabi noon. Habang nanonood kami ng TV sa sala, biglang nawala ng signal ang channel. Wala namang ulan noon, kaya naisip kong ayusin ang antena sa labas. Pero bago pa man ako tumayo, ay bigla na lang may narinig na naman kaming iyak. Sa pagkakataon na yun, mas malakas na at mas malapit yung tunog. Nagkatitigan pa nga kaming mag-asawa noon. Parehas kaming kinabahan at natakot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung iyak, pero malapit yung tunog. Parang galing mismo sa loob ng bahay. Mga ilang segundo lang naman yun. Maya-maya ay nawala na rin. Tahimik lang kaming mag-asawa. Matapos yun, pumasok na kami sa kwarto at hindi na rin namin itinuloy ang panonood. Noong gabi na yun, nag-usap rin kami ng asawa ko. May kutob na kami na may kababalaghan nga sa bahay na yun. Sabi pa nga ng misis ko, umalis na raw kami. Pero ang sagot ko naman, hindi pa kaya ng budget. Bigyan pa namin ng onting panahon. Pagkatapos ng insidente na yun, naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Bahagya kaming nakaramdam ng kapayapaan sa loob ng bahay. Hanggang sa dumating ang ika-4 na linggo. Halos 1 buwan na kaming naninirahan sa bahay. At doon na nagsimula ang pinakamabigat na gabi. Hating gabi noon, umuulan. Mahina lang pero tuloy-tuloy. Bumangon ako noon para umihi. At pagdaan ko sa dulo ng sala, napansin kong nakabukas ang ilaw ng kwarto doon sa dulo. Isinara namin ito bago matulog, sigurado ako. Dahan-dahan akong lumapit, maingat ang bawat takbang ko. Wala akong ibang naririnig kundi ang ambon sa bubong at ang mahinang yabag ko sa sahig. At noong malapit na ako sa pintuan, ay bigla itong sumara ng malakas sa harapan ko. Wala naman akong naramdaman na malakas na hangin, basta na lang sumara. Napasigaw ako noon at ilang segundo akong nakatayo sa harap ng saradong pinto. Halong kaba at pagtataka ang naramdaman ko. Alam kong hindi lang hangin ang may kagagawan nun. At sa puntong yun ay sigurado na ako. Hindi nga kami nag-iisa sa bahay na yun. Pagkatapos ng gabi na yun, hindi muna namin ginamit yung kwarto. Kinuha ko muna yung mga mahalagang gamit at inilak muna namin yung pinto. Simula nga noon, ilang araw akong parang hindi makapag-isip ng maayos. Kahit sa opisina, lutang ako. At sa tuwing uuwi ako, may kaba na sa dibdib ko. Kahit anong paliwanag ang gawin ko sa sarili ko, pagod, guni-guni, o baka hangin lang, hindi pa rin natatanggal ang pakiramdam na may ibang naninirahan sa bahay na yun, maliban sa amin. Ang asawa ko, tahimik lang. Hindi niya na ako tinatanong tungkol sa silid. Pero alam kong ramdam niya rin ang bigat ng presensya doon. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin lang sa pinto habang naguhugas ng pinggan. Tahimik lang, parang may inaabangan. Hanggang sa bumalik ulit yung gabi-gabi na halos parehong oras, lumalakas ang naririnig naming iyak. Mula sa mahina, naging parang hagulgol na. Hindi na ito basta nakakaistorbo lang. Nakakatakot na talaga. Yung tipo ng iyak na parang galing sa taong nawalan o nasaktan. Minsan, may kahalong boses ng babae
na parang humihingi ng tulong. Isang madaling araw, bandang 2:00, nagising ako sa tunog ng pinggan na nahulog. Bumangon ako para tignan at doon sa kusina, nakita ko ang 2 baso at isang plato na basag sa sahig. Sarado naman ang bintana at tahimik ang paligid. Pero sa pagyuko ko para pulutin yung mga piraso at bubog, nakaramdam ako ng isang bulusok ng malamig na hangin mula sa direksyon ng sala. Hindi na ako lumingon. Kinuha ko lang ang walis at tinapos ang paglilinis. Tapos, naglakad na ako pabalik sa kwarto. Pero pagdaan ko doon sa tapat ng silid na yun, nakabukas na ang pintuan pero patay ang ilaw sa loob. Sa sandaling iyon, nilunok ko muna ang takot ko at lumapit sa kwarto para ilak ang pinto. Mabagal lang ang bawat hakbang ko. Sa bawat paglapit ko, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko parang may nakatitig sa akin. Pagsilip ko, madilim ang loob ng silid. Pero sapat ang liwanag ng sala para makita ko ang switch ng ilaw doon sa loob. At sa pagdungaw ko sa loob, sa mismong sulok ng silid, ay may nakita kong nakaupo. Isang babae na mahaba ang buhok. Nakatakip ang kalahati ng mukha niya. Puti ang suot niya. Parang manipis na tela ang damit. Nakayuko lang siya at hindi gumagalaw. Pero ang mas nakakakilabot, naririnig ko siyang umiiyak. Isang mabagal at mahinang pag-iyak. Gusto ko sanang umatras, pero parang nanigas ang mga paa ko. Ilang segundo rin akong nakatitig sa kanya doon sa may pintuan. At ilang saglit pa ay bigla siyang tumingala. At doon ko nakita ang mukha niya. Ang pisngi niya ay may marka ng sugat. Malalim ito, para bang may sumaksak. Hindi siya nagsasalita, pero rinig ko pa rin ang pag-iyak niya. Sa pagtingalaan niya na yun, ay di na ako nagdalawang isip. Isinara ko ng malakas ang pintuan. At tapos, halos madapa na ako sa pagtakbo pabalik sa kwarto. Nanginginig ang katawan ko sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Sa puntong yon, nagising na siya at takang-taka siyang nagtanong kung anong nangyari. Hindi ako makapagsalita noon sa takot. At nung gabi na yun mismo, ay nagdesisyon na ako. Aalis na kami kinaumagahan. At doon ko din naisip, lagpas 1 buwan pa lang naman kami narito. Bakit kailangang hintayin pang may mangyari bago kami nagdesisyong umalis? Kinabukasan, maaga pa lang nag-impake na kami. Hindi na kami naghintay pa ng katapusan ng buwan. Hindi ko na rin pinansin ang bayad na natira sa upa. Ang importante, makaalis kami agad. Ang asawa ko, kahit walang sinasabi, ay halatang hindi na komportable. Lagpas 1 buwan lang kami sa bahay na yun. Pero ang pakiramdam ko, para bang 1 taon na kami naroon. Nagpasya kaming mag-asawa na lumipat muna pansamantala kila Eddie doon sa Pilar. Iniwan muna namin yung mga malalaking gamit at nagpasyang balikan na lang dahil hindi naman magtatagal at kukuha na rin naman kami ng bahay. At total, may ilang linggo pa rin naman kaming natitira sa 1 buwan na upa. Habang sakay kami ng tricycle, bago kami tuluyang lumiko sa kanto, ay sumulyap ako pabalik. At doon sa bintana ng silid, doon sa dulo ng bahay, ay nakita ko ulit siya. Nakadungaw sa bintana na parang nakatingin sa amin. Sa puntong yun ay parang nadagdagan yung kaba ko. Pagdating sa bahay ng pinsang ko doon sa Pilar, ikinuwento namin ang lahat. Nagulat ang pinsan ko, kaya sinubukan niyang alamin ng detalye. Ayon sa kanya, may isa daw siyang matandang kapitbahay na doon dati nakatira sa Almansa mula pa dekada 70.
Tinawagan siya ni Eddie para kumpirmahin ang narinig niya mula sa amin. At doon lumabas ang kwento ng nakaraan. Ang bahay daw na inupahan namin ay dating pag-aari ng mag-asawa. Ang lalaki, dating matadero. Mabait daw nung una, pero nang masangkot sa masamang bisyo, ay unti-unting nasira ang pag-iisip at nagiraw mapang-abuso. Isang gabi raw, habang langung-lango sa ipinagbabawal na gamot, ay brutal niyang binawian ng buhay ang sarili niyang asawa sa loob mismo ng silid na yon. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay at kinabukasan na daw natuklasan ng krimen. Ayon sa mga detalye ay nakulong daw ang lalaki, pero simula noon naging usap-usapan na ang pag-iyak gabi-gabi, lalo na sa mga bagong umuupa. Paulit-ulit daw tuwing madaling araw may umiiyak, may nakikita silang nakatayo sa bintana, kaya daw halos lahat ng tumitira doon ay hindi tumatagal ng higit 1 buwan. Di naglaon ay nakahanap na rin kami ng lilipatan at mabilis lang din namin kinuha ang ibang natirang mga gamit mula sa bahay na iyon. Ngayon, ilang dekada na ang lumipas ay tahimik na ang buhay namin dito sa Bulacan. Pero sa tuwing mapapadaan ako sa mga lumang bahay o paupahan, may laging tanong sa isipan ko, ano kaya ang kasaysayan ng bahay na ito? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga multo o sa mga kaluluwang ligaw. Pero naniniwala ako sa mga masasamang espiritu na gumagala dito sa ating mundo. Pero kahit ganun man, isa lang ang napatunayan ko. Marami talagang bagay dito sa lupa ang hindi natin lubos na mauunawaan.